pinapakilala, after how many years of being married to this 5 years? After 5 years ng arranged marriage at makuha na niya ang kanyang green card, di-divorce niya ulit yung Amerikana at papakasalan niya ulit yung kanyang asawa. Diba magulo? Magulo yun. Para lang sa green card, sisirain mo yung marriage. He did not do it. Praise God. Hindi niya yung ginawa. Paano ko yun malalaman? Wala akong malalaman sa buhay niya. But God gave me that dream to warn my friend. And I praise God. And up to now, I do not claim any credit for that dream kasi wala naman talaga akong kamalay-malay. But I'm just happy na nakinig siya sa Panginoon. And now they are still happily married, no divorce, no nothing. Legal na sila. So, God gives us dreams to turn us away from sin and pride. Ang pride, ano yan gusto mo, ikaw yung susunod. Diba? Anong sabi ng the bringer of dawn? I will. Hindi dapat I will. Mga kapatid, God's will. Diba? So sometimes God gives us dreams, not even to us, to our brothers and sisters. Baka malala na yung pride, kailangan ibang tao na kumausap sa iyo, kapatid. Kaya, this is number 2 of why God gives us dreams. Number 3 is, according to Job, to protect our lives. Okay. Nandiyan ba yung verse sa Job? I think is atras ng isa. There. In Job 33:18, ang sabi dito, hindi nais ng Diyos na sila ay mamatay. Kaya sila inililigtas niya mula sa buhay. Sino yung nanaginip ng ganito sa Bible? It's Joseph, the father of Jesus. Next slide. In Matthew 2:13, Joseph, the father of Jesus, had a dream to go to Egypt. Tara na to. Nung baby pa si Jesus, the Lord appeared to Joseph in a dream where an angel said, don't stay here, go to Egypt, because the king is planning to kill your child, or all the babies. So to protect the life of the Messiah, they went to Egypt and they stayed there until another dream, the Lord told them, come back, the king is there. Okay? Ito medyo malalang dream na to. I haven't had a dream like this, praise God, because I'm afraid I don't like people to lose their lives. But there are dreams that God will give you to help protect your life or the life of somebody you love. Amen? Number 4 is to reveal His purpose for us. Okay? This is Joseph's dreams. Yung dalawang panaginip ni Joseph, sige, let's review. Yung walang panaginip, sila ay nagka-harvest ng mga sheaves. English na lang hindi ko kaya sa Tagalog. Sheaves, yung mga tumpok-tumpok ng wheat. Okay? Yung sheaf ni Joseph nakatayo. Yung 11 sheaves nagbaho. And then he had a second dream that the sun, the moon, so ang inaakala ni Jacob, yun si Jacob and Rachel, and 11 stars bowed down to Joseph. Kaya nagalit yung ama na, pati ako? Later on, we will find out about his dreams. But that dream, okay, that dream gave Joseph his purpose and mission, which would happen in the future. There are dreams that encourage you and build you up and will tell you, okay yan, pagpatuloy niyo yan. At meron magta-testify tungkol dyan. May I call up Jessie on the stage? Jessie the dreamer, ladies and gentlemen. So Jessie had a dream. At pinento niya ito sa staff at lahat kami ay na, wow! Hi Jessie, hello po. So mahaba yung dream, ikikwento lang niya yung isang portion ng dream. Last 2 weeks ago po, nagkaroon ako ng panaginip. Medyo mahaba. So, ako ikwento ko lang po yung isang part na. Sa taas kayo ng yung grupo po namin, yung
yung ano sila, ano tawag sa kanila? Yung tropa. Design. Design. Yung tropa. Kasi marami kami. Yung tropa po, nasa mataas kaming building. Sa mataas na building na yun, makikita mo na, may demonyo po kasi doon. Demonyo pero pogi. Ah, May poging demonyo. Talaga? Opo. Pogi siya. Pero alam ko sa sarili ko na demonyo siya. Tapos, yung demonyo na yun, nandun siya sa baba. Tapos kami, yung design team, tapos yung ibang mga tropa yung tawag ko sa nila sa panaginip ko. Nandun kami sa taas ng building, yung demonyo nasa baba, tapos nagagalit siya, nagchat-chat siya doon. Tapos yung apoy niya, sobrang laki, sobrang nagagalit siya. Tapos sa part naman, sa taas, may part dun si Bijin. Nandun si Bijin. Malinaw si Bijin sa akin. Tapos, paglingon ko sa kabilang side, paglingon ko kaagad, yung design team, nag-aano na sila, nakaupo sila. sino-sino yung Sa design? design team, si Jael, si Bijin, saka si Dayan. Malinaw ko sa panaginip ko na paglingon ko sa kanila, naka-set up na sila, may mga laptop sila. Tapos nag-strategize po sila kung paano namin matatalo yung demonyo dun sa baba. So, isa po yun dun sa part ng dream ko. Oo. At nung shinare niya ito sa amin, nagkaroon ng revelation. So I would like to call up the design team kung ano yung ibig sabihin kung panaginip ni Ate Jessie. So let's call up Diane, Eugene, and Jael on stage. I need a microphone. Ayan, good morning po, ako si Bijin. Ayan, so ano po, dun po sa may ni Jessie, sa may panaginip niya, background lang po, last June 20, May 20, gumawa kami ng napagkasunduan namin tatlo na gumawa kami ng social media account. Tapos yung TikTok, at YouTube channel. Ang plano po talaga namin doon, originally, is mag-upload ng mga artwork, ng mga creativity para ma-share din po sa iba. Kaya, ayun, tapos nag-upload kami, tuloy-tuloy. Tapos, nag-upload din po kami doon ng tawag dito, dahil limited pa yung aming mga materials, ang ginawa po namin, nag-umpisa po kami sa digital arts, which is the phone, yan, tapos sa laptop po, gumagawa po kami ng mga design. Ang ginagawa namin na una is Bible verses, at saka mga advice tungkol sa love life, tungkol sa life, gano'n lang po yung pinapost namin. Pero hindi po kami nagpo-post ng mga yung gusto namin is, ano ba yung pwedeng advice namin na baka Diyos or baka yung hindi siya magiging, yung mga advice kasi na ibang tao, kapag sa mundo ito, gusto namin iba yung sa akin, yung namin. Tapos, tuloy-tuloy lang po yun, nagagawa po kami. Nagulat po kami kasi, ang mga in-advise po namin, mas dumadami yung likes at saka yung mga ng Bible verses. Tapos may mga nagko-comment. Nagulat kami kasi, ibig sabihin, maraming tao na nangangailangan makarinig ng salita ni God. So sabi namin, doon tayo yung wag ginawang pansin ko, binisip din namin social media. Wag ginawang masyadong pansin din yung mga advice namin. Pero, yun ba, nag-focus kami sa mga verses and sa mga daddy advice. So, yun po, tuloy-tuloy po siya. Then, kasi nung una, wala talaga kaming direksyon. Kaya napunta kami dyan sa yung mga advices, ganyan. Tapos kung ano-anong post. Tapos, and then, lately, nung yung mga verses po namin is marami pong nag-amen, yung mga nagpapag-pray, ganyan. Na-encourage po kami na gumawa ng lyric videos. Ayun po. So, yung mga lyric videos po na yun na aming mga ginagawa, parang doon namin nakita yung pagdami ng subscribers, ng likes, tapos
para siyang tanim na hinayaan lang namin, pero nakaka-speak pala siya doon sa mga tao. Kasi kami, di ba, parang for us, introvert kasi kami, hindi kami mahilig makapag-socialize sa mga tao. So, ano kami, parang isa yun sa mga way na ginamit ni God na makapag-evangelize kami sa ibang tao. Kasi nagugulat kami, may mga nagpe-pray doon, nagpapapray, yung mga gano'n, na kumukonect para siya sa ibang mga tao. Tapos yung ibang mga tao na parang hindi na sila yung parang hindi na lumayo na yung loob nila kay God. Tapos every time na parang may mga comment na nung na-hear daw nila, ay nung napakinggan nila yung song ulit, parang bumalik sa kanila yung kanilang pinagdaanan kay God. Ayun po, So, dahil sa dream ni Jessie, at paano kayo na-affect ng dream ni Jessie? bale, ano po yun eh, yung time na yun, nagsisimula na po kami Alam mo ba yun na meron silang faith? Hindi niya alam. Ayun po, nagsisimula na kami na yung parang nagkakaroon na ng konting direction po. Nagsimula na kami na mag-post ng isa or dalawang lyric video. Tapos nung narinig namin yung dream ni Ate Jessie, parang, baka nga ito. Kasi parang after nun, di ba, after namin marinig, hindi na namin yung pinansin. Sorry. Pero hindi na kami masyado nag-focus. Then parang tuloy-tuloy na siya na, parang yung una namin inano is Who Am I? Tapos yung still, lumaki yung views niya na hindi naman namin in-expect kasi old songs na po siya. Parang hindi na siya parang Hindi na siya trending, parang gano'n. Oo. Tapos yun, lumaki yung niya sa YouTube. Kaya parang, baka nga ito yung yung way. So, na-confirm po Yes. sa message niya. Oo. So, yung design team na nasa laptop, kinakaaway yung demonyo na galit sa pamamagitan nitong page na to, yung arts and design team. And the dream of Jessie gave them confirmation na yes, ito yung gusto ni Lord. Kasi saka meron din po meron doon sa page namin, tsaka doon po, meron po talaga mga basher. Meron talaga nagmumura yung mga ginaganon po talaga kami. Pero na-realize namin sa dream ni Jessie na, nakipag-battle ka talaga. Wow. So kailangan, nakasan mo yung loob mo because God is on your side. Yun yung nagagalit na wapo. Nagagalit na wapo. Oo, kaya Mga basher. kung alam ko, kung hindi lang kayo, gusto mong patulan. Pero dahil nga alam mo si Lord yung nakaback sa inyo, sa purpose na pinibigay niya sa inyo, alam mo, nagtutuloy ka lang dahil siya nagbibigay sa inyo ng lakas. Wow, that's amazing. Palakpakan po natin, brother. I'm so blessed by these women who we have been for a long time. Kasi that's also a dream come true for me because I always ask you, how are we gonna get our newfound family to listen to Christian music at home? So please, subscribe to this channel. Maraming nakapost na lyric videos of Christian songs. You can use it as your radio pang background nyo. So, sigurado tayo since our design team is the one uploading it, malinis ang content. And nakakatuwa, basahin nyo rin yung comments ng mga nagpapapray. So, salamat na na-confirm yun sa pamamagitan ng panaginip na binigay ni Lord kay Teacher Jessie. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, paki-subscribe. By the way, just a little bit kasi since mahaba yung dream, tinatanong ni Jessie, ano yung malaking building na yun? So sa aming mga diskusyon, kapag alaman namin, yung malaking building na yun, teacher na yan, is Pilares. Yes, that big building is Pilares. If you want to learn the whole dream, kausapin mo lang si Jessie. Kasi nakakamangha yung dream niya. So wow, praise God talaga. Kasi these are all answered prayers. So the Lord gives us dreams to encourage, to reveal a purpose, to give a direction. Okay, I want to tell you, how do you know when a dream is from the Lord? Ito na. Very short na, but very important. Next slide. Next slide. Okay, pag nanaginip ka na iniisip mo, kay Lord ba ito o hindi? How do you know it's from the Lord? Number one, yung dream mo, dapat naka-align siya kung sino si God, His will and His word. Hindi ka pwedeng managinip ng, sinabi ni Lord, mag-OFW daw ako para kumita tayo ng malaking pera. Sasabihin mo sa asawa mo, that is not from the Lord because it's not aligned with His will. It's not aligned with His way. Okay? Because the will of the Lord is for husband and wife
to be not two, but one. Ano kayo magiging one kung yung isa ay nasa abroad? God can provide for you right here. When you are stronger together. Sabihin mo sa asawa mo, we are stronger together. Go! Eh, ang layo ng asawa nyo, punta nyo! Okay, we are stronger together. Tama yun. Okay? Sabihin mo lang sa asawa nyo, walang iwanan. Walang iwanan. So, a dream is alive. Napuntahan nyo na ba? Inspect. Okay. Okay, ready? Okay, a dream is aligned with who God is. His will and His word. So dapat alam natin ang word ng Panginoon. Kasi kung hindi natin alam ang word ng Panginoon, mag-iimbento tayo ng sarili nating word. Na sa tingin natin ay maganda, yun pala, hindi matuloy. Are you with me? Number 2, it reinforces what He is already doing in our life. Okay? The dreams I had, the dreams people told me about myself, na-encourage ako, na-reinforce kung ano na yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Tulad ng dream ni Jessie, kasali ko na lahat ng dancers eh. Kasi nagtataka si Ate Jenny, ba't di daw siya kasali sa dream? MC ka kasi. No? So yung dream niya, kasali yung tropa ngayon, puro dancers yung nakalagay nito. Because we're gonna go there. Okay? So it already reinforces what God is already doing. So thank you for sharing that with us. Kasi it encourages us na let's go. Kasi may confirmation tayo from the Lord. It brings us closer to God. If the dream brings you away from God, that's not from God. Sinasabi ko na sa inyo. The dream should bring you closer to God. Kasi when you dream, mag-wonder ka, ano to God? Then go to God. Ano to? Ano to? Ano to? Okay? And the dream should give glory to God and not the dreamer. Listen. Okay? The dream should give all the glory to God, hindi din sa dreamer. Kasi iba, baka nyo, punta ka sa akin, na nanaginip ako, bayaran mo ako, I'll interpret your dream, ako iba na yan. You don't go there. Okay? Because if God is the dream giver, then you are just a conduit. You are a messenger. You are not the dream giver. Okay, malinaw pa ha? So pag may lumapit sa mga ladies, sino mga single ladies? Mga single ladies, taas ang kamay. Sige na. Sige, I can see you. Pag may lumapit sa inyo, kasi nangyayari to eh. Pag may lumapit sa inyo na Christian, na lalaki, na single, at sabihin, sister, napanaginipan kita. At sa aking panaginip, pinakasalan kita. Bigay mo sa kanya to ha? Okay? Pakita mo muna yan sa kanya. Kasi if the Lord told that to that guy, the Lord should also tell it to you. May huwag ka magpapabola. So alaming panaginip na hindi galing kay Lord. We need to be discerning and wise. And that's why 5 goals. That's why we have to know God's word by heart. That's why every home needs to be a church. Come on Sunday, it's training day. Be in a life group. Don't get left behind and be part of championing a vision. You hear me, Yuhon? Kung hindi, lulukuhin tayo ng mundo. Maraming mga bolero dyan. Diba? Maraming mga bolero. Ang ChatGPT nakakagawa na ng peking Gcash receipt. Alam mo yan? Sino ang master bolero ng buong mundo? Si Satanas. Nakikita natin ang gawa ng kaaway sa mundo. Please, children of God, huwag tayong magpapa-deceive. We have to know what God is doing. What's my next slide? What do we do? If you have a dream, what do you do? Okay? First you pray. God, sa inyo bagalan itong dream. You have to, when I have a dream, and it bothers me, I pray talaga. When I wake up, I pray, Lord, ano yun?
Second, what I do, I share it with Kuya Leo. Why? Because I want to be accountable. Huwag niyong